Higit 50 na ang nasawi matapos ang magnitude 6.9 na lindol sa Cebu. Tinatayang dadami pa ito dahil nagpapatuloy pa ang rescue at retrieval operations ng mga otoridad. Kasunod nito, dineklara na po ang state of calamity sa buong probinsya ng Cebu. Para sa update, nandun po si News 5 Visayas correspondent John Arowa. John, kamusta na ang sitwasyon sa mga oras na ito? Ruth, patuloy ang pagdating ng mga kaanak dito sa Bugo Cebu Provincial Hospital para kilalanin ang mga bangkay ng kanilang mga kaanak. Bumuhos ang emosyon dito habang isa-isang tinitingnan ng mga pamilya ang katawan ng mga body bag. Karamihan sa mga nasawi ay nailibing ng buhay mula sa gumuhong lupa at malalaking bato. Mayat-maya rin ang pagdating ng mga bangkay. Sa pag-iikot natin dito sa Bugo, may mga kalsadang nagkabitak-bitak at umangat at mga pader at establishmentong winasak ng lindol. Ang bayan ng San Remigio sa Northern Cebu, matinding pinsala rin ang tinamo. Gumuho ang bahagi ng San Remigio Sports Complex kung saan may nagaganap na basketball game o Mayor's League nang mangyari ang lindol. Nagresulta yan sa pagkamatay ng 5 kabilang ang 3 miyembro ng Philippine Coast Guard at isang kawani ng Bureau of Fire Protection at isang referee. Base yan sa inisyal na tala. Pinangangambahan pang tumaas ang bilang ng mga nasawi dahil sa mga pamilya na patuloy na hinahanap sa gumuho at lumambot na lupa. Ruth, as of 12 noon, nasa 175 na ang naitalang sugatan at umabot na sa 53 ang nasawi. Isinailalim na rin sa state of calamity ang buong probinsya ng Cebu. Panawagan ngayon ng lokal na pamahalaan ang malinis na tubig, pagkain at damit. Nananawagan din sila, Ross, ng ang mga residente na maibalik na agad ang supply ng kuryente at komunikasyon sa mga apektadong lugar. At gayon din ng karagdagang medical practitioners dahil sa dami nga ng mga injured at mga namatay sa nangyaring lindol dito sa Cebu. Bro. John, nandyan ka ngayon sa Bogo. Ano ba ang nakikita mo sa mga oras na ito? Kasi I'm sure ngayon binabanggit mo, nagpapatuloy yung search and rescue, pati siguro yung clearing operations. Talaga bang yung halos hindi pa rin madaanan yung mga kalsada, nagbagsakan pa rin yung mga puno? May ganun pa rin ba ang sitwasyon? Sa mga oras na ito ay passable naman na ang kalsada from Cebu City to north dito sa bahagi ng Bogo. Na-cleared naman na kaninang mula ng kanilang isinagawa ito ng madaling araw hanggang sa mga oras na ito wala na tayong nakikitang sagabal. Yun nga lang, may mga nakita tayong itong mga bitak-bitak na mga kalsada na parang naging hump na dahil sa laki ng pagkabit-bitak-bitak. So kailangan na mag-ingat ang mga motorista sa pagmaneho. Yung sinasabi mo, bitak-bitak, no? Yung kalsada. Isa pa, John, dahil ikaw nandyan, nasaan ka ba kagabi nung nangyari itong lindol at paano mo ma-describe sa amin, no? Yung karanasan, kamusta ang iyong pamilya? Okay naman yung pamilya ko dahil nasa ligtas naman sila na lugar no mga oras na iyon, pero ang mga kapatid ko, yung mga maliliit pa, mga 4 na maliliit kong kapatid at yung nanay ko ay hindi maiwasan na matroma sa nangyari. Na mga oras na yun, nung yumanig yung malakas na lindol, nasa Cebu City ako noon at biglang yumanig yung pagkalakas-lakas na pagyanig ng lindol. Tapos nung pagyanig, sunod-sunod yung pagsabog ng mga transformer ng kuryente dito sa Cebu City. Tapos nagka-brown out halos sa buong Cebu na apektado ng lindol. Ang lakas ng pagsabog ng transformer, parang bombang sabay-sabay na sumabog sa paligid. Kaya naman yung mga residente, Ruth, agad na nagsilabasan sa kanilang mga bahay. Kumbaga ikaw, ngayon mo walang ba naranasan yung ganyang kalakas talaga na lindol, John? Actually, Ruth, noong 2011, nag-aaral pa ako noon doon sa isang universidad dito sa Cebu City. Naranasan na rin natin yung 7.3 na lindol noong taong 2011 kung saan yung epicenter noon yung Bohol. Napakalakas din nun, Ruth. Pero ikukumpara ngayon, magkapareho yung lakas nila. Parang yung magnitude nila is ganun katindi yung lakas nila, yung 7.3 at saka yung
6.9 ngayon. Okay. Maraming salamat sa ulat na yan ng aming News 5 Visayas correspondent John Aroa. Mag-ingat po kayo dyan. Mga kapatid, Ruth Cabal po para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.